Sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na ating Panginoong Heso Kristo, kami po ay bumabate sa lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Awitin po natin ang numero 15 sa ating pong mga himnalyo. Ngayon hanap ing masika araw ng pagliligtas ay Jesus nga iyo'y tumawag, lumapit na may gaga. Si Jesus hanapin, si Jesus ngayon din, ngayon siya'y hanapin. Si Jesus hanapin, si Jesus ngayon din, ang kaligtasan natin. Buhay natin ay marupok, singawi ka ni Jesus. Kaya't ngayon ay pasakop sa kaniyang mga utos. Si Jesus hanapin, si Jesus ngayon din, ngayon siya'y hanapin. Si Jesus hanapin, si Jesus ngayon din, ang kaligtasan natin. Ang bukas ay mapanganib sa buhay na tangkilik. Kaligtasan ninanais, ngayo'y hanaping pilit. Si Jesus hanapin, si Jesus ngayon din, ngayon siya'y hanapin. Si Jesus hanapin, si Jesus ngayon din, ang kaligtasan natin. Ang panahoy dumaratal sa
siya'y hanapin. Si Jesus hanapin. Si Jesus ngayon ang kaligtasan natin. Atin pong purihin ang pangalan ng ating nag-iisang Diyos na buhay, ating Panginoong Heso Kristo, numero 177 sa ating pong mga himnaryo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na marangal, na itinuturo sa atin ang bagong tipan. Ito ang tanging daan ng ating kaligtasan, kaya't atin ang pasukan. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus nasaligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Kay Kristo Jesus lamang tayo'y dapat masalig, at hindi sa utos taong singsay sa matuwid. Mga iluwang aral ay wag bayang manaig, sa iglesyang walang dungis. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus nasaligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Sa buhay natin ito'y walang tagapagligtas, liban kay Kristo Jesus na sumakop sa lahat. Kaya nga't sa iglesia na kanyang ililigtas, manatili hanggang wakas. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus nasaligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Kung nais mong buhay mo'y maging sagat kay Jesus, sa banal niyang kulungan ikaw ay pasako. Tanggapin sa puso ang aral niyang mairog, at sa kanya ay sumunod. Iglesia ng Diyos na marangal, kay Kristo Jesus nasaligan. Ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Purihin ang pangalan ng ating
ating nag-iisa, buhay at napaka-makapangyarihang Diyos na ating Panginoong Heso Kristo. Isang awit na lang mga kapatid, 151 sa ating pong mga himnaryo. O taong natutulog ay gumising, ang puso mong ayo'y pukawin, ang katwiran ni Jesus ay hanapin, na huwag kang malugmok sa dilim malinaw. Tao ng Diyos, tao ng Diyos, ay Jesus ay sumunod, huwag patigasin ang iyong loob, nang ang sala mo'y matubos, ang salang nangakapit, dinibisin mo at lisanin, halinan ngayon at salubungin bayang banal ng tabuhin. Kay Kristo Jesus tayo'y magkaisa, sumunod sa Kanyang anyaya. Ang lahat ng ating mga balisa, ang ating winiyaruin na halinaw. Tao ng Diyos, at kay Jesus ay sumunod, huwag patigasin ang iyong loob, nang ang sala mo'y matubos, ang salang nakakapipit, ilibisin mo at lisanin, halinan ngayon at salubungin bayang banal ng tabuhin. Tawag niya'y huwag kang mag-alinlangan, pagkat siya'y mahabaging tunay. Sa tapat mong daing ay pakikinggan, utos niya'y tuparin mo lamang, halina o tao ng Diyos, at kay Jesus ay sumunod, huwag patigasin ang iyong loob, nang ang sala mo'y matubos, ang salang nangakapipit, ilibisin mo at lisanin, halinan ngayon at salubungin bayang banal ng tabuhin. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa
amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Mga minamahal, iginagalang, mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga sa ating sariling mga sangbahayan, sa ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Tandaan nating lagi, ang pagliligtas nagpapasimula sa atin munang mga sariling kaluluwa, sa ating mga asawa, mga anak, mga manugang at mga kamag-anakan sa laman. Charity begins at home. Unahin muna natin ang ating mga sariling sangbahayan. At pagkatapos, at saka natin hahanapin ang mga hentil o ang mga nasa labas ng ating mga pamilya o ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Binabati rin natin ang mga kaibigan natin na hindi nagsasawa sa mga pakikipagkaisa sa atin sa ganitong mga banal na gampanin, at ating binabati ang lahat ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan, sa tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa iba't ibang dako ng sanglibutan. Ang Diyos ang nakakakilala kung sino-sino tayo. Hindi lahat ng membro ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay anak nga ng Diyos. Maraming mga kapatid hanggang ngayon nasa kapaimbabawan pa rin, pakitang tao, at hindi pa rin nakakatugon sa sakdal na pananampalataya at sakdal na paraan ng mga paglilingkod ng buong puso, buong lakas at buong buhay. Sa umagang ito, mga magulang at mga kapatid, hayaan natin ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo ang muling maghari sa atin sa panibagong araw po ng linggong ito. Nawa, makaharap tayo sa Kanya at tanggapin niya ang ating mga pagkatao, na tayo po ay Kanyang
patawarin. Marami tayong pagkakamali, marami tayong kasalanan. Nalalaman natin at hindi. Hanggang ngayon, walang nakakaabot sa kalwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Ihanda na natin ang ating mga puso, ang ating mga isip at ang ating mga kaluluwa. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, iluluhod natin ang ating mga tuhod. Datapwat bago ang lahat. Tatayo muna tayo, aawit ng isang maikli at may spiritong awitin. Numero 3, unang estropa po lamang. Pagkatapos po, tayong lahat magpapailang lang ng bunga ng ating mga labi sa kanyang banal na kaitaasan. Tatayo tayo mga kapatid. Numero 3, unang estropa po lamang. Ang dalangin marami siya, ani ang pinakinggan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos, nasadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang nag-iisa ka pong Diyos na buhay, na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Amang sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ang Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal sa napakamalinis sakdal, pinakamakapangyarihang pangalan mo po na Kristo Jesus, itinitiklo po namin, mga mag-aanak, magkakaibigan at mga magkakapatid, ang amin pong mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Ama, nangangayupapa sa iyong banal na harapan. Mula po dito sa iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, hanggang sa bawat tahanan ng aming mga kaibigan, mga anak, mga manugang, mga apo, mga mahal sa buhay, at sa lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po, at sa iyong katotohanan. Bagaman iilan lamang kami sa bilang, hindi po namin ikinahihiya ang iyong banal na pangalang Diyos Kristo Jesus, ang iyong banal na iglesia. Sa umagang ito'y tanggapin mo po, Ama, ang amin pong mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Isang linggong mga araw, napakamapayapa,
pinalipas mo pong muli sa buhay namin. Wala ka pong binawian ng aming mga hiram na buhay. Binigyan mo kami ng magagandang kapalaran. Pinakain mo kami, Ama, dinamtan. Pinalakas, pinagagaling ang aming lupang pangangatawan. Higit sa lahat, maraming salamat po. Patuloy mong pinatitibay, dinaragdagan, ipinaliliwanag sa amin ang aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Diyos, salamat po sa iyo. Ang ilan sa aming mga mahal sa buhay na pinasapitan mo po ng sari-saring mga karamdaman. Katulad po ng aming kapatid na Ate Aureng Domingo Gonzales. Gayon din po ng aming balay, si kapatid na Gloria, at ng manugang ni kapatid na Prospero na si kapatid na Agi. Patuloy mo po silang binibigyan pa ng buhay, kagalingan at mga kalakasan. Salamat po, Ama naming Diyos, sa pagpapasapit mong muli sa aming lahat sa panibagong linggo ng umagang ito. Ama naming banal, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati ang iyong kabanal-banalan ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Amen. Ama naming Diyos, dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. Panatilihin mo po sana kami na nakapananahan sa loob ng iyong banal na iglesia, sa iyong banal na tahanan, sa iyong banal na katawan, na binayaran mo po ng iyong sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo, alang-alang po sa aming mga kaluluwa, at kami po sa ikalawang pagparito mo, Amang Diyos, kung kami makapanatili sa paglilingkod sa iyo, pagkakalooban mo po kami ng buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri namin, niluluwalhati ang kabanal-banalan, ang malinis mong pangalang Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Panginoon, nalalaman mo kung paanong ginamit namin ang ipinautang mong 7 araw na singkad sa aming mga buhay. Inaamin namin sa iyo, walang nakakaabot sa amin sa iyong banal na kaluwalhatian. Sa umagang ito, huwag mo po sanang gawing dahilan ang lahat ng aming mga kapintasan, ang aming mga pagwawalang bahala at ang aming sari-saring mga kalikuan, upang hindi mo kami turuan. Alang-alang po sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus, na ikinapit mo po sa aming mga kaluluwa nang kami magpabautismo sa loob ng iyong banal na iglesia. Sa umagang ito, Ama naming Diyos, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagawang kasalanan. Amen. Panginoon, tulungan mo po na sa araw-araw, dadalawin mo po kaming lahat. Huwag mo po sana, Panginoon, kaming ilalayo sa iyong makapangyarihang paningin. Hihipuin mo po sa araw-araw ang aming mga lupang pangangatawan. Pagkakalooban mo po kami ng lubos na mga kaliwanagan at mga kaunawaan, higit na nga ng maraming mga karunungan, kung papaanong masasawata namin ang mga kadiliman sa landas na aming tinatahak sa araw-araw. Ama naming Diyos, hihipuin mo rin ang aming mga pangangatawan at pagkalooban pa kaming lahat ng kagalingan, kalakasan at ng maraming mga araw, hindi po upang gugulin sa mga pagtatampisaw sa kaliko at kasalanan at kalayawan. Masumpungan mong kami nagsusumigasig, mapaglingkuran ka po namin ng buong puso, ng buong lakas at ng buong buhay, hanggang sa huling hibla ng aming mga hininga sa ibabaw ng sanglibutan. Pangunahin na nga po na iyong hihipuin, pagagalingin at palalakasin ang iyong hamak na lingkod na patuloy na pong tumatanda, nanghihina at inaalipin ng maraming mga karamdaman. Gayon din po ang gawin mo kay kapatid na Rosita na aking kabiyak.
Huwag mo rin sanang pababayaan si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda, ang pinakamatanda sa amin si kapatid na Concepcion Teledero. Tutulungan mo rin po si Floro Dator, si Robert at Mercedita, si Olivia at si kapatid na Mirna. At isinasamot ipinapanalangin namin, patuloy mo ring pagalingin ama't palakasin si kapatid na Abelino Gonzales Jr., si kapatid na Expectacion Valencia, at idinadalangin namin ang lahat po ng aming mga anak, mga manugang, mga apo, ang kanilang mga kabyak at mga mahal sa buhay. Hindi mo po silang lahat pababayaan. Pananatilihin mo rin sana silang lahat, Panginoon Diyos, sa mga kapayapaan, at sa ikalawang pagparito mo po'y matipon silang lahat sa iyong banal na iglesia. Sama-sama kaming mga mag-aanak, magkakaibigan at mga magkakapatid, sa ipinangangako mong kung saan ka naroon, kaming lahat ay doroon. Ama, wag mo sanang pababayaan si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, si JC, si BJ, JR at John Macho, si Paul Noren at Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua, si Rebecca at Kay. At hindi mo rin ilalayo sa iyong paningin si Prospero Gonzales Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si Daniel, si David Valencia, si Shannon at si Analera, si Bayan Guanson, gayon din po si Jacob Gonzales. At hindi mo pababayaan ang maraming mga mahal namin sa buhay na nangingibang bansa upang humanap ng kakainin sa araw-araw, katulad po ni kapatid na Lolita Bungay, ni Susan Samonte, si Lenlen Buenape, si Jingjing Ilagan, si Fe, si Adora Aquino, si Pido, si Victoria Malangkes, lalong-lalo na nga po, Panginoon naming Diyos, si Rosemary at si kapatid na Flor Bautista. Ama, kami sumasampalataya na hindi mo pinababayaan ang bawat isa sa amin. At sa umagang ito, Panginoon, idinadalangin namin, pananatilihin mo po kaming lahat na nakapaglilingkod sa iyo, at iyo kaming pagkakalooban muli sa umagang ito, Ama naming Diyos, ng iyong mga banal na aral na naway loobin mong maipaabot sa amin ng dalawa sa iyong mga alipin, ni kapatid na Prospero at ng iyong hamak na lingkod. Banalin mo po ang kanilang mga puso, linisin mo po ang kanilang mga kalooban, itulot mong wala silang maipangaral kung hindi ang katotohanan lamang, at kung mapakinggan ito ng kinauukulan, tawagin mo rin po't gawin mong mga maaamong mga tupa na susunod sa iyo, maglilingkod sa iyo lamang. Ikaw ang nakikilala namin, nag-iisang Diyos. Ikaw ang aming pastor, ikaw ang aming obispo, ikaw ang saserdote at apostol ng aming mga kaluluwa. Wala kaming nakikilalang sino pa mang mga tao, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang karangalan. At sa umagang ito, ikaw ang nag-iisa naming Diyos na uugit sa amin, magbibigay sa amin ng iyong salita ng buhay. Ama, wag mo rin sanang pababayaan ang bawat loob at labas ng aming mga tahanan, ang mga sasakyan po namin, ang mga mumunting ari-arian, maging ang mga halaman na namin at mga hayupan. Ilayo mo sana, Panginoon, sa malalakas na ulan, sa mga baha, sa mga sunog, sa mga lindol, sa iba't ibang mga kapanganiban sa araw-araw, sa kamay ng hustisya, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalo na nga po sa aming masasamang mga kapitbahay. Ama naming Diyos, dumadalangin kami sa iyo, na nawa patuloy mo pong kami ay pagkakalooban ng iyong mapagpala, makapangyarihang pagliligtas ng iyong dakilang kamay. Amen. Ang lahat po ng ito, Panginoon, isinasamo namin, ipinapakiusap. Ebenebendisyon mo po sa aming lahat, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, atin munang pakinggan ang nakalipas na gawain na babasahin ng ating minamahal na kalihim.
Sa laang ng pagsamba sa Diyos, ika-25 ng Agosto 2013, Lord bilang 34, araw ng linggo. Pulungan sa mga sa Gatgas 8.35 ng umaga bilang pulis Panginoon. Kainaryo ang numero 110, 50 at 181. Si kapatid na si Lulu Santos Jr. bumati ng kapayapaan sa lahat, binasa ang mga pagpupuntos sa masulat ng sulatan. Muling awit ng mga kapatid na bilang 25 senaryo at ng mga sikalayan sa mga gagawa. Ang gawain ng sa pagsamba ay binasa ng kalim sa kapulungan, itibay-tibay lahat ng walang bago. Nagsulmag doon ng Diyos sa pamagitan ng kapatid na Prospero Gonzales na magagawang sugo at ang balari pabagat na. Sino ka ang humahato sa alilan ng iba sa kanyang sarili Panginoon ay natatayo siya o nabubuwal o patatayuin siya sapagkat na makapangyarihan ang Panginoon na siya ay maitayo mula sa balang sulatan. Itinapakinggan ang kaplata may taga-spekulasyon ng puso. Tapos na alin ang muling mga kapulungan ng 26 senaryo at nung sa panasya Rosita Gonzales bilang kasalamat sa maarat tinggap ng lahat. Hinanapuluhan ang numero 22 senaryo habang ginaganap ang mananaabulian itignan sa tinantales. Hinanapuluhan doon sa bilisbasan ng Diyos na kapayapaan ang lahat sa pamagitan ng sumong magagawa. Matapos sa pagsamba sa ganap ay kalas 11:10 ng umaga matapos ulitin ng mga marsya sesyonal at ang lahat ng ng kreso ng puso. Ang bilang ng Abenes 75 ang bilang ng kapatid ay 7. Salamat. Sa napakinggan po natin, mga kapatid, meron po bang nalimutang itala? Ang ating minamahal na kalihim, kailangan po ay ating itala ang lahat ng bagay. O meron po bang nakatala pero meron namang mga pagkakamali? Kailangan po itutuwid po muna natin. Kung wala po, lahat ng mga bagay pinagtitibay natin at pababayaan nating mapasulat sa aklat ng ating mga gawa. Sa umagang ito, isang bagong paksa. Ang ibig ng Panginoon ay iparinig sa atin. Ang unang magsasalita, si kapatid na Prospero Gonzales. Siya po ang ating unang pakinggan. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoon, ay binabati ko po kayo mga kapatid at kayong aming mga kaibigan ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Salamat po at muli sa kabila ng mga kaguluhan, kabila ng napakaraming agam-agam, maging dyan sa bansang aming pinanggalingang Pilipinas, maging sa lahat na rin po ng dako ng sandaigdigan, tunay patuloy po ang tinatawag na napakaraming mga katatakutan, napakaraming mga kadahilanan kung bakit ang sino mang tao ay magkaroon ng agam-agam hindi lamang sa kanyang pansariling kabutihan o kalagayan, kundi lahat na rin po maging ng mga banal ng Diyos o di ba yaong mga nasa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga po sa umagang ito'y minarapat po ng banal na Espiritu Santo na sa pamamagitan po ng mga pangangaral ni Apostol Santiago ay ating nisnisin at ating pag-aralan. At dito sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ang una't higit ang tinutukoy at nararapat higit sa lahat na ating pakinggan at isaloob na mabuti kung ano ang ninanais ng Diyos na patuloy nating makain ng ating mga kaluluwa. Sa aklat po ng Apostol Santiago sa Kapitulo 4 at ang versikulo ay 17, dito po ay nasa saad ang ganitong kanyang pangangaral. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Bakit ko po sinabing lalong-lalo na po sa ating mga kapatiran sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, nauukol ang pangangaral na ito? Sapagkat napakaliwanag po at tunay na ang sinasabi po rito'y yaong pong mga nakakaalam ng mabuti. Alam po ba yung mabuti? Batid nating lahat na ang mabuti ay yaong mga utos po, yaong pong mga palatuntunan, yaong pong mga ninanasa ng Diyos na ating lakaran sa ating mga buhay. At sino ang nakakaalam noon? Yaong naroon
sa kanyang sangkap na katawan. Kaya nga po mga kapatid, tuwiran, ang sabi po sa uno-uno pa rin ng Santiago sa pasimula, sa kanyang sulat, ang sabi niya, si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo ay bumabati sa 12 angka na nasa pangangala. Mga kapatid ko, ito po ay tuwirang iniuukol sa mga kapatiran noon na nagkahiwa-hiwalay, na nagkalayo-layo sa mga kapwa-kapatiran, sapagkat ito po ay isinulat niya noong taong anyo 60 pagkatapos pong ipako na sa krus ang ating Panginoong Kristo at pumanik na po sa langit. Ang mga kapatiran po ay tuwirang inuusig noon ng pamahalang Roma, inuusig noon ng mga tinatawag na nagmamapuri sa kanilang maling relihiyon. Kaya nga po, ano po ang sabi? Si Santiago na alipin ng Diyos at Panginoong Hesukristo ay bumabati sa mga 12 angka na mga kapatiran noon na nagsisipangalat. At katunayan nga na sila'y mga kapatid, ang wika niya, sa mga kapatid ko. Ano po baga naman ang dahilan? At sinulatan niya ang mga kapatiran sa iglesia. Sapagkat napansin po at naalaman, nakarating kay Apostol Santiago, na mayroon pong mga kapatirang tila hindi yata lumalakad sa daan na nais ng Diyos na ating lakaran, nating mga magkakapatid. Ano po ang nasa sa doon? Pakinggan po natin ang kanyang sulat sa mga kapatiran noon. Sa 5:19, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan, putulin po muna natin. Ang sabi po ron, tiyakan, merong mga kapatid na nalilihis, binabaliwala, hindi natuwirang nakagaganap o nakatutupad noong ninanasa ng Diyos na lakaran ng kanyang mga lingkod. Ano po ba yaon? Kung babasahin po natin ang sulat pa rin ni Apostol Santiago, sa Kapitulo 4 at ang versikulo ay mula sa 2 hanggang 4, ang sabi po roon, dahil sa inyong mga pag-iimbot, pumapasok na po yung mga pagnanasa na pangsarili. Maging noong kapanahunan pong yaon, meron po rin mga kapatiran na sa kabila ng kaliwanagan, sa kabila ng kabanalan, sa kabila ng mabuting pakikitungo ng mga kapatiran sa kanyang kapatiran, nagkakaroon pa rin po siya ng masamang kaisipan. Ang anong sinasabi? Sa kanya niyang pagiging maimbutin. Ano pa? Nagiging mapangalo niya. Ano po yun? Ang wika po sa banal na kasulatan meron na siyang asawa, nakikialam pa sa asawa ng iba. At marami pong mga gawa ng laman na siyang nagdadala sa kasalanan sa mga kapatiran noon, na tunay ngang kahit sila ay nabautismo na at kahit na sila ay sangka ng banal na iglesia. Kaya nga po sa pagpapatuloy nitong 5:19, ano po ang sinasabi? Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan, ang sabi po roon, sadyang merong nalilihis, dadapat ano po ang kasunod? At siya ay pagbaliking loob ng sino man. Tignan po ninyo. Yun namang mga kapatirang nagtiis pa rin. Pinakisamahan pa rin siya. Pinagbigyan pa rin siya. Kinikilala pa rin siya at minamahal siyang bilang isang kasangkap ng katawan ng ating Panginoong Kristo. Pinipilit siya na mumuling manumbalik sa katwiran at sa katotohanan, sa kabanalang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ano po ang sabi sa pagpapatuloy? Ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip
ng karamihang kasalanan. Amen. Kaya dito po mga kapatid, ano po ang tuwirang isinasaad? Ano po ang tuwirang sinasabi sa atin? Yung po palang mga kapatiran natin, tayo po, pag meron po pala tayong nakikitang mga kapatid na pinagwawalang bahala, ang dakilang tawag na itinawag sa kanya ng ating dakilang Diyos, ang dakilang biyaya ng pananampalataya na alam naman natin hindi pinagkaloob sa lahat ng mga tao. Mga kapatid, sikapin natin na ang taong yaon na naglalakad sa kadiliman ay hatakin natin muling makabalik sa kaliwanagan. Totoo po yun, nang dahil sa kahirapan, nang dahil sa maraming kabagabagan, mga suliranin sa buhay. Maaari, meron tayong mga kapatid na puspos ng kahirapan ngayon. Sabihin po ninyo sa kanila, kaya kayo hindi pinagpapala ng Diyos. Palibhasa, humihingi kayo na ang inyong hinihingi ay ginagamit ninyo sa masama. Humihingi ka nga, pagkatapos mambababae ka, humihingi ka ng trabaho, humihingi ka ng magandang grasya, humihingi ka ng pagpapala, humihingi ka ng magandang hanap buhay sa iyong mga mahal sa buhay. Dadapat ang gagawin mo naman ay magsusugal ka lamang. Ang wika ng banal na kasulatan, isinulat po ito mismo. At ito mismo ay galing sa kalooban ng Diyos, sapagkat si Apostol Santiago ay kinasangkapan lamang. Ito ang mga taong kinasangkapan ng ating dakilang Diyos upang makarating sa atin, lalo na po sa kapanahunan ito. Sa kalagayang ito natin, na nagpupuyo sa ating mga kalooban, sapagkat lalong-lalo na po ngayon, sa kabila ng napakaraming mga kahirapan, bagabag, suliranin. Sa po ninyo, kung babasahin ninyo itong Santiago, sa Kapitulo 4, 2 hanggang 4, ang nakalagay pa po ron kayo pa rin ay nagiging mamamatay tao. Ang mga taga-sanlibutan, alam natin, yung riding in tandem dyan, lagi pong naririto, balita rito sa Amerika. Walang kadahi-dahilanan, pumapatay ng tao. Hindi malaman kung anong kadahilanan. Perhaps they were paying for a meager sum. Maaaring sila binayaran ng 10,000, 20,000, o 100,000. Kahit na ano pa ang halaga. Ang buhay, ang iyong kinitil, ikaw ay mamamatay tao. At ito ang isinulat ni Apostol Santiago at ito ang tinagubilin na kinasasadlakan ng mga taong lumilihis sa mga salita ng Diyos. Ano pa nga ang wala sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Kaya nga po mga kapatid, sa atin, ano ang tuwiran? At bakit po sinulatan ng ganitong payo ang mga kapatiran sa Iglesia? At ito pong sulat na ito ay tagos po hanggang ngayon, katulad po ng isinulat ni Apostol Santiago. Hanggang ngayon po tumatagos ito sa atin. Ano po ang sagot? Dito rin po sa Santiago 1:21, ang sabi po niya, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Mga kapatid, nalilihis at tunay na niwawalang kabuluhan ang pagiging iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Huwag ninyong sabihin puspos kayo ng kahirapan ngayon. Huwag ninyong sabihin naghahanap kayo at kayo ay naroroon sa paghanap ng inyong ikabubuhay kung kaya't nalilimutan na ninyo ang pagsamba minsan man lamang sa araw ng linggo. At huwag naman ninyong sabihin, mga kapatid, na kayo ay tuwirang lumilimot na sa inyong mga katungkulan, sa inyong mga asasawa, sa inyong mga anak, sa inyong sariling tahanan, sapagkat tunay, kapag wala ang ama ng tahanan, ano pa ang mangyayari sa kinabukasan ng isang sambahayan? Mga kapatid, tama at tunay po ang talatang ito, ang pangangaral na ito. Ito ang tuwirang isinasaad ng pangangaral sa kapanahunan din ito.
Magtiis po tayo, yan din pong nasasaad sa mga banal na kasulatan. Sapagkat sa kabila po niya ng pagtitiis, maging sa paghihirap, maging sa mga bagay ng sanlibutan ito, ang wika po doon, tayo naman po ay nagiging mga banal sa harapan niya. Basahin po ninyo ang ipinangaral ni Apostol Santiago. Kaya nga, ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan. Dahil po rito, mga kapatid, ano ang isang tuwirang alam na alam natin, dadapat madalas ay hindi na natin naaalaala o hindi na natin iniintindi. Doon po sa unang Pedro sa 1:16. Maliwanag po doon, kayo'y magpakabanal pagkat ako'y banal. Amen. Tumawag po sa atin ang ating dakilang lumikha. Daan po ninyo yung nasa saad. Anong pakikisama mayroon ang isang nasa kaliwanagan doon sa kadiliman? Ano pa ang ating ipakikisama? Ito po yan, mahatak tayo. Ngayon, dahil po rito, ano ang solusyon? Paano tayo magiging banal? Paano tayo patuloy pang magpapakabanal sa kanyang harapan? Kay Apostol Santiago rin po, sa 1:22, ganito rin po ang ating mababasa. Dadapwat, maging tagatupad kayo ng salita. Ayun, yun po pala anyang lihim. Dadapwat, maging tagatupad kayo ng salita. Amen. At huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Amen. Totoo po ito. Alam po ninyo, nasusulat sa banal na kasulatan, mismo ang ating Panginoong Jesucristo, kanyang sinalita, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, maliligtas. Amen. Ito po sa iglesia, kinagisnan, kausapin, no? Pare-pareho naman na niya religion. Kahit sa anyang kaparaanan na niya, doon din na niyang patutunguhan. Yun ang nasa isip mo. Yun ang katwiran mo. Yun ang akala mo. Dadapwa, sinagot ka rin ng banal na kasulatan, may daang tila matwid sa tao, dadapat ang dulo noon. Ano, impyerno o kapahamakan. Ito po yun. Nandun po yun sa aklat ng Kawikaan 12:14, kung hindi po ako nagkakamali. 12:14, aklat po ng Kawikaan. Kaya nga po, anong sabi po, mga kapatid, manatili tayo sa kabanalan, maging tagatupad tayo. Ang unang-unang hinihingi ng Diyos po sa atin ano? Maging mapagpasalamat kayo sa lahat ng bagay. O, nang ikaw ba'y ma-promote? Nakasambit na ka ba ng Panginoon? Salamat po. Dagdagan po ang sweldo ko dahil ako po'y naitaas ng katungkulan. Nung bang ang anak mo ay natanggap sa trabaho, ikaw ba'y dumalangin di sa Diyos at nagpasalamat ka alang-alang sa kapalarang ibinigay ng Diyos sa iyo? Tandaan mo ang isang naglilingkod sa Diyos hanggang sa 5, hanggang sa 4, hanggang sa salit-saling lahi ng kanyang lahi, nagpapalain ng ating dakilang Diyos. Tandaan mo yan. Yan ang isinumpa kay Abraham. At siya'y tumatagos hanggang sa kapanahunan ito. Dahil po rito, mga kapatid, kung ang ating pagpapakabanal ay yaong sinasabing tayo ay maging tagatupad at huwag tagapakinig lamang. Ano po naman ang binabanggit sa atin ng paksang ito? Ano po ang patuloy na pinaalala nga ni Apostol Santiago? Katulad ng unang binasa po natin sa 4:17 rin, sa nakakalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Kaya nga po, alam natin kung ano ang mabuti, kung ano ang banal, kung ano ang hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon ang tanong, na ilang talata na po lamang, alin po ba naman ang pinakauna sa lahat ng utos ng Diyos na pinakamabuti sa Kanya na kailangang pakinggan at sundin nating mga
magkakapatid, maging ng ating mga kaibigan at ng lahat ng mga tao para huwag tayong magkasala. Sa mga kaibigan po namin nakikipagtiyaga, sa mga kaibigan po namin, ang aming dalangin nawa ay patuloy ninyong maunawaan at tuluyan na pong kayo'y kahabagan ng Diyos na matanggap ninyo ang katotohanan ito. Ang tanong po natin, ano ang higit sa lahat, ang una sa lahat na utos ng Diyos, na pinakamabuti sa Diyos, na nararapat nating sundin, na nararapat nating pakinggan? Sagot, dito po sa Exodo. Makinig po kayo, lalo na po kayong aming mga kaibigan. Sa Exodo po, sa Kapitulo 20, at ang versikulo ay 1, ganito po ang ating mababasa. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos, na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Amen. Ito po, tuwiran nung panahon po ng mga Israelita. Tuwirang sinalita po ito mismo ng Diyos. Iniutos po ito mismo ng Diyos. Ipinasulat po ito mismo sa 2 tapyas na bato. Sa pamagitan po ni Moses, siya po ang nagdala noon. Ipinakilala sa mga Israelita ano ang isang una't unikong gustong-gusto ng Diyos na huwag nating magagawa. Ito po ang sabi, huwag kang magkakaroon. Ibig sabihin, wala nang iba. Kanang kung ano-ano pang iyong iisipin. Sa pagpapatuloy, ano pang nasa saad. Sa 4, huwag kang gagawa sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawamis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Maaaring sabihin ng mga kapatid, kapatid na Pros, kapatid na Cirilo, tayo po naman iglesia, talaga po naman wala na po tayong mga rebultong ganito. Talaga po naman tayo sa espiritu, sa katotohanan tayo sumasamba. Bakit po ninyo pinangangaral pa sa amin yan? Alam na alam po naman namin yan. Makinig kayo. Mga kapatid, baka akala ninyo hindi tayo nagkakasala. Sa susunod na talata, ang sabi po rito sa 25, huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalawang katampalashanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napopoot sa akin. O sasabihin mo, kailan naman po hindi po namin nagagawa yan, hindi po namin nayuyukuran yan, hindi po namin napaglilingkuran yan. Tatanungin kita, ikaw ba'y umabay na sa kasal? Baka meron kayong mga anak na maabay sa kasal. Ikaw mismo, baka nagnininong ka sa kasal ng mga hintil, sa mga iglesyang kinagis na. Doon sa merong mga rebulto, doon sa merong iba't ibang uri ng icon, hindi ba sila yung nagsisiluhod? Hindi ba sila yung nagsisipag-krus? Pati ikaw nakikipag-krus. Basahin mo ang aklat ng Apokalipsis kung anong ibig sabihin niyang krus na yan. Sa 13:16 ng aklat ng Apokalipsis, ang tanda ng Santa Cruz, tanda ng Antikristo. Nawa, maunawaan ninyo. Basahin po ninyo. Apokalipsis 13:16, pinaninindigan po namin yan sapagkat yan ang kaloob ng banal na Espiritu Santo upang tuluyang maalaman ninyo kung ano ang kahulugan ng pagkukrus na yan. O ano pa? Ano pa ang ginagawa nating mga magkakapatid na sinasabi natin kailanman hindi tayo nakakagawa ng kasamaan sa Diyos? Eto, ikaw ba ay dumadato sa mga piyestahan? Ako, baka numero 1 ko pa. Oy, punta tayo doon kay piyesta ng San Roque. Nakikikain. Kakain tayo ron, masarap maganda si paring ganito. Oh. Hindi ba
ba yung mga pagkain kakainin mo'y inihandog nila sa kanilang Diyos-Diyosan? Tanungin mo sila kung kailan may nabanggit ang salitang Diyos sa kanilang mga pagpipiesta. Amin pong bayan sa Victoria, Laguna, nakalulungkot. Hanggang ngayon, ipagsisigawan ko. At patutunayan ko, haharapin ko kahit na sinong pare. Kahit na sinong mga pinuno sa aming bayan. Ni minsan, sa kanilang paglilibot na kasama nila ang kanilang mga rebulto, ni wala akong narinig na Panginoon ko. Oh Diyos ko, anong narinig ko? Ave, Ave, Ave Maria. Wika nga ng banal na kasulatan, ang kanilang sinamba ay ang nilikha at hindi ang lumikha. Mga kapatid po namin, mga kaibigan po namin, nawain po ninyo ang mga pangangaral na itong hanggang sa kasalukuyan ay tunay na abot sa atin. O ano pa? Sabihin ninyo, kapro, hindi ako nag-anak sa binyag, sa kasal. Ni hindi ako sumasama sa binyagan. Ni hindi ako, anong tawag dito? Yun nga, sa mga piyestahan. O, totoo. Eto, sigurado, nakakasama ka. Ano yun? Yung mga bagong bahay. Yung tinatawag na housewarming ba yun? Yung bago tirhan ng isang bagong bahay? Yung iyahandog ang bahay? Sino ang nangunguna dyan? Yung nakaputi na hanggang ibaba ang damit hanggang ibaba. Nakaputi. Pagkatapos yung wisik ng tubig, wisik ng tubig. Kayo naman nakasunod. Pagkatapos meron pa mga dumadalangin doon. Pati naman ikaw nakikidalangin. Pag nagtanda ng Santa Cruz, pati ikaw nakikitanda ng Santa Cruz. Pati ikaw, Antikristo. Isang linggo, hindi ba nasabi ko sa inyo? Ano sabi ni isang Katoliko na pamangkin ng may bahay ko? Bakit kakako nagkukrus? Upang kami ay iligtas mula sa mga impakto. Sa makatwid, pag nagkrus ang isang tao, naroon ka sa kalagayang naroon ng mga impakto. Bakit nagtatanda ka ng Santa Cruz pag nagdaraan kayo sa inyong mga simbahan? Tunay. Santambak na kalokohan o talagang sa kadiliman ang inyong mga kinalalagyan. Kaya mga kapatid, unawain po natin sana huwag kayong magdamdam, dadapat itong kabutihan. Ito ang ikaliligtas at ikatitibay ng ating mga pananampalataya sapagkat tunay ang sinalita ng Apostol Santiago sa nakakaalam ng katotohanan at hindi ginagawa. Tunay, ito ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Dahil po dito mga kapatid, bakit po baga naman at kailan sumunod ang lahat ng tao? Bakit kailangan sumunod ang lahat ng mga tao, maging ikaw may kapatira o maging ikaw man ay nakikinig pa po lamang sa mga ipinag-uutos ng Diyos? Nayan, sapagkat tayo po ay hindi nangangaral ng dahil sa ating mga kaisipan o sa ating mga kuro-kuro. Aklat din po ng ating Panginoon, Ecclesiastes 12:13. Ang wika po doon, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito pala ang hinahanap ng Diyos. Kaya pala tayo nilikha. Lahat ng kanyang kautusan. Nararapat nating lakaran. Nararapat nating talimahin. Baka sabihin ninyo, kapros, sa dinami-dami ng utos ng Diyos, hindi namin masusunod yan. Yan ang pananampalataya mong mali. Bakit? Nasasabi sa banal na kasulatan sa aklat ng Santiago, kung ikaw ay nagkukulang, dumalangin ka sa Diyos. Tutulungan ka at ipagkakaloob sa iyo ang lahat ng iyong mga kinakailangan. Kulang ka sa pananampalataya, dumalangin ka. Yung ba alam na nilagay sa puso natin ang kanyang banal na Espiritu? Mga kapatid, nawa, tunay na tayo ay magtumibay, tunay na maliwanagan at tunay na magsitibay pa sa dakilang biyayang ito na ipinagkaloob sa atin. Kaya nga po ano sinasabi? Yung buong katungkulan natin, yung pagsunod natin sa lahat ng kanyang mga utos.
At sa aklat pa rin po ng Romano, sa pangaral po naman ni Apostol Pablo, sa 7:12. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, matuwid, at mabuti. Po, simple-simple. Lahat ng mga ninanasan ng Diyos sa atin, walang sakasamaan. Kaya nga po mga kapatid, sa atin po sa mga huling araw na ito, 2013 na po tayo, ano po ang ipinauunawa sa ating mga magkakapatid? Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na siyang espiritual na Israel sa huling araw na ito. O, tandaan ninyo, ho? Tayo po ang huling Israel. Madalas nga, naririnig nga ninyo, doon sa Galatia. Kung tayo'y nabautismohan kay Kristo, tayo nga, binhi ni Abraham. Hindi sa laman, kung hindi sa Espiritu. Tandaan po ninyo yan. Kaya nga po, huling talata, hinggan ninyo mga kapatid, ang nasa saad pa. Sa mga ipinangaral, sa mga kapatiran noon natin na nasa Efeso, sa Kapitulo 2 at ang versikulo 10, sapagkat tayo'y kaniyang gawa. Isipin po ninyo, tayo po ay kanyang nilikha. Na ano? Na nilalang kay Kristo. Kaya pala tayo nilikha. Tayo pala ay nakalana. Kanino? Doon sa ating Panginoong Hesukristo Jesus. Para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Amen. Isipin ninyo, tayo po, dalas nga po kaming mag-asawa nagkakausap. Ito, madalas nagkakausap po kami. Nakikita namin sa telebisyon, yung mga taong hirap na hirap sa buhay dyan sa ating bayan. Mga estudyante, naglalakad, walang madaanan, yung kanilang dapat ay simentado ng kalye, ninakaw pa ng mga politiko, at taong ma-impluensya. Mga bata na walang saplot man lamang sa paa. Mga magulang na ang kinakain ay na lamang ubod ng saging o ng niyog. Ito lamang nasasabi sa aking may bahay ang dahil sa aming mga magulang. Hindi naglingkod ang aming mga magulang. Dahil hanggang ngayon, totoo po ito, naranasan ko po ito. Nang nangangaral po ang aking ama nung siya ay kabataan pa, marahil kami ay 3 o 4 pa lamang o 5 pa lamang kaming magkakapatid. 10 po kaming lahat. Ito po ay bago pa po magkagera ng World War II. Naranasan ko po naming mga magkakapatid noon ang tumira sa isang kwarto. Halos kumain kaming sabay-sabay doon sa amin na ring tinutulugan. Dapat nalalaman namin sa paglilingkod ng Diyos at ito ay sinabi rin ng kapatid ko pong namayapa na siyang higit sa lahat. Panganay na lubusang pinagpala rin naman ng Diyos sapagkat naging 2 ang kanyang titulo at pinaganda ang kanyang buhay. Ang sabi niya, alam mo ba kung bakit ganito ngayon ang ating buhay? Nang dahil sa ating mga magulang. Kung pala ang nasasad sa banal na kasulatan, nang ipinangaral ng banal na kasulatan at muling ipinaalala, nang sabihin niyang, sapagkat tayo ay kaniyang gawa, inilaan tayo kay Kristo Jesus. Yung po pala ay tunay na isinangkap na kami. At ito na rin ang aming dalangin. Kayo mga kapatid na kasangkap na sa iglesyang ito, huwag ninyong damahin ang mga kahirapan ng maraming mga pagtitiis sa pangkasalukuyan, sapagkat yan man sadyang nasusulat. Ngunit nasusulat din naman na sa kabila ng marami nating pagtitiis, lalong humihigit ang tinatawag na kabanalang karapat-dapat at nakikita at ikinagagalak ng Diyos na ating dinaraanan. No, mga kapatid, wirang sana po ay patuloy na malagay sa ating puso at mga kaisipan. Manatili tayo sa tawag na itinawag sa atin. At sa pagpapatuloy, kaya nga po ibinangon sa atin ang paksang ito.
tuwirang alin nga po baga ang mga mabubuting gawain o mga utos ng Diyos na kailangan pa nating sundin upang huwag tayong magkasala. Ito po ang sa pagpapatuloy ay ipaglilingkod ng ating mahal na si kapatid na si Rino Jr. Gonzales. Salamat po sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pagkakaloob kay kapatid na prospero ng katalinuhan at lakas ng loob na maisiwalat ang ating banal na paksa sa Santiago, Kapitulo 4:17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ito po ay nakapagtataka. Lahat naman ng mga tao, lalo na yung nagsasabing sila'y mga Kristiyano, mabuti ang paggawa ng mga kautusan ng Diyos. Romanos 7:12. Ang utos ng Diyos, banal, matuwid at mabuti. Pero nakapagtataka, pag kayo magagalit, alam ng lahat, ayaw ng Diyos, sasamba sa ibang Diyos. Alam ng lahat ng Kristiyano, masama ang lumuhod sa larawan, ang mga birhen, ang mga santo. Pero yun ang ginagawa ng mga tao. Alam ng lahat ng ama ng tahanan, lahat ng lalaki alam ito. Kailangan kung mag-aasawa ka, isa lang ang asawa mo. Lalo na nga yung mga nagsasabing mga leader sila ng reliyon, mga obispo, ayan, mga sugo. Tapos makikita mo itong mga sugo, itong mga obispo, na inaasahan mong magdadala ng mabuting balita, na sila ang magtuturo ng kabutihan, sila pa ang nababalita ng gagahasa. Pumapatay, 2 asawa, at may mga babae pa. Yung ibang obispo, drug addict na, drug pusher pa, pumatay pa ng kanyang anak sa kanyang kalunya. Lahat po yan public document yung nabanggit ko. There is no libel in telling the truth. Kaya nga tayo nagtataka bakit ang relihiyon, lalo na nga ang Kristyanismo na dapat magturo ng lahat ng mabuti at susundin ng mga leader para sila maging mabubuting halimbawa, sila pa gumagawa ng kasamaan. Kaya nga sumulat ang lalaking si Santiago sa mga kapatid sa Iglesia ng Diyos na nagsisipangalat. Nalalaman niya, marami pa rin mamamatay tao na kapatid sa Iglesia. Marami pa rin obispo na 2 asawa. Hanggang ngayon, nangyayari yan Kaya ito tumatago sa atin hanggang sa huling araw. Sa lahat ng nakakaalam ng mabuti, hindi ito ginagawa, kasalanan sa kanya. At kung ano ang kabayaran ng kasalanan sa 6:23 ng Romanos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At kung ano ang kamatayan, dagat-dagatan, nagniningas na apoy at asupre, 21:8 ng Apokalipsis. Kaya nga bilang huling katanungan, mga kapatid, nang basahin ni kapatid na Prospero ang Efeso 2:10, bakit kailangan tayo susunod sa lahat ng gawang mabuti na yun pala ang utos ng Diyos? At kung hindi natin susundin, magkakasala tayo ng kamatayan sa impyerno. Efeso 2:10, binasa ni kapatid na Prospero, sapagkat tayo ay kanyang gawa. Ginawa tayo ng kamay ng Diyos, mga kapatid. At nang gawin tayo, hindi tayo nilagyan ng larawan ng unggoy, ng tiyonggo, ng gorilya, ng kabayo, ng aso. Hindi tayo mukhang aso, hindi tayo mukhang pusa. Sa lahat ng nilalang ng Diyos, tayong tao ang larawan ng Diyos. Nakukuha ba ninyo yan? At tayo lang ang nilagyan ng espiritu ng buhay. Kaya nang nakalipas na Huwebes, tayo, nilalang sa larawan ng Diyos, kailangan lumakad ayon sa espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos. Alin yung espiritu? Ang
mga salita ng Panginoong Jesucristo sa 63 ng San Juan. Pawang Espiritu, pawang buhay. Yun ang lahat ng mga mabubuti. Pag hindi mo nasunod, kasalanan. At kung magkasala tayo, lalo na nga kung sinasadya, walang kapatawaran yan. Sa nakakaalam ng mabuti, hindi ginagawa. Kasalanan sa kanya. At kung sinasadya, impyerno, diretso yan sa ikalawang pagparito. Mga kapatid at mga magulang. Ngayon, ang tanong po natin ay ito sa Efeso 2:10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, larawan tayo ng Diyos. Bakit tayo ginawang larawan ng Diyos? Nilalang tayo para kay Kristo. Makinig kayo mabuti, ha? Nilalang tayo para sa ating Panginoong Jesucristo. Paano? Magiging kay Kristo tayo upang lumakad. Saan? Sa lahat ng mabubuting gawa. Inihanda ng Diyos noong araw pa, bago nilalang ang sanglibutan. Wala pang sanglibutan, meron na tayong lalakaran. Ang katulad nating mga tao, mga kapatid at mga magulang, kamukha ng lahat ng bansa at bayan, kapag sila ay umorder ng tren, makinig kayong mabuti, ho? Bago dumating ang tren, inihahanda muna ang riles. Sapagkat kung wala ang riles, hindi makakatayo ang tren, mabubuwal yan. Sapagkat kailangan meron siyang dadaanan. Ang katulad nating mga tao, parang tren. Meron na tayong riles. Unang inihanda ng Diyos para kung tayo'y malalang na, para kay Kristo, parang tren, lalakad tayo sa riles. At alin ang riles na yan? Yan ang tinatawag na daan ng buhay. Mga kapatid, na siya nating lalakaran. Ngayon, bilang mga huling katanungan natin, alin nga po baga ang ilan o isa sa mabubuting gawain na utos na kailangang sundin natin, tayo na nasa loob na ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mga kapatid, upang tayo ay huwag magkasala. Huling talata, Hebreo 13:16. Sa Bibliang English ko po babasahin. Sapagkat ibig kong malaman ninyo, sa Pilipinas, walang bumabasa nito sa English, puro sa Tagalog. Bakit po? Ang Hebreo 13:16, malaking pera sa mga obispo. Bakit po? Dadapuan ang paggawa ng mabuti. Sa Tagalog, oh, ang paggawa ng mabuti. Ayan, kapatid na si Rilo, alin ang mabuti? Utos ng Diyos niya. Ang pagsunod sa utos ng Diyos, ang paggawa ng mabuti, at alin? At ang pag-aabuloy. Ayan. Huwag ninyong kalilimutan sa ganitong mga handog, ang Diyos totoong nalulugod sa inyo. Nako, katakot-takot abulo yan. Huwebes at Linggo, kung humakot yung mga obispo, milyon-milyon. Pwede pa yung mga wika nga, yung mga ipinadadala nila, kung ano-anong mga pinadadala, mga sobre, mga envelope, donation, sign here. Ayan, 13:16, Hebrew! Paggawa ng mabuti at pag-aabuloy, huwag ninyong kalilimutan. At yung mga obispo na yan, mahilig pa yan tumawag ng tinatawag na anibersaryo dito, anibersaryo dyan, birthday ni ganon, birthday ng matandang kapatid, yung envelope, ha? Yung ika po. Pakinggan na natin yan. Galit na ang Diyos sa pamamaraan ninyo, mga Judas kayo, puro kayo Napoles. Mga magulang at mga kapatid, corruption. Pati ang iglesia, kinukurap ninyo. Huwag kayong magagalit sa akin. Nang ito'y basahin sa Ingles, ito ang sinasabi. Ito'y utos, But to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices God is well pleased. Tagalogin natin. Dadapuan ang paggawa ng mabuti, pagsunod sa utos ng Diyos, mga kapatid. At ang pamamahayan, to communicate, pamamahayan. Huwag ninyong kalilimutan. Sa Tagalog kasi, ang ganda ng pagkasalin At ang pag-aabuloy.
Kaya humanap kayo ng iglesia sa Pilipinas na walang wika nga obispong nakakotse, may pabahay, mga kapatid at mga magulang, ang mga anak nag-aaral sa mga pribadong kuleyo, may mga mansyon, may private security, si Kiboloy may jet plane pa. Ayan ang ginagamit nila negosyo. Puro salapi. Malimit ko ang itanong paano kaya kapatid na si Rilo? Yung mga pulubing naghahalongkat lang ng basura para may maipakain sa kanilang mga anak. Ang mga pagpapalaban ng Diyos para lang sa merong ibibigay, paano yung mga pulubi, yung mahihirap, walang hanap buhay? Nakita na ninyo? Mga magulang at mga kapatid, sa mga katwid, nang ito ay ituro sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang paggawa ng mabuti at ang pamamahayag, huwag ninyong kalilimutan, sapagkat sa gayong mga hain, ang Diyos ay totoong nalulugod sa inyo. At ibig kong ulit-ulitin na naman, yung tithing, yung ikapo, hindi para sa atin sa iglesia sa huling araw. Natapos na po yun, kay Moses yun. Kasama ng 2 tapyas na bato. Yung tinatawag na pagbabawal ng pagkain ng baboy. Yung tinatawag na pangingili ng araw ng Sabado, hindi para sa atin. Pag sinusunod mo pat binabasa ang mga kautusan ni Moses, may muta, may talukbong ang mata ng inyong mga kaluluwa. Wala na po yun, wala na yung kandila, wala na yung ritual, wala na. Iisang bagay lang ang ipinag-uutos ng Diyos. Mga magulang at mga kapatid, ang pakikinig at ang pagsunod, higit nakatanggap-tanggap sa ating Panginoon Diyos. At ang Diyos kailanman hindi masusuhulan. Hindi kailangan ng Diyos ang kwarta. Hindi kamukha ng ginagawa ni Napoles. O ano pa nga? Nopales ba ito? Napoles. Yung mandurugas na pork barrel yung pala Kaya pala, mga kalye, laging barado, laging baha. Kaya pala, yung mga taga-probinsya, yung mga bata, yung binanggit ni kapatid na Prospero, nakita ko rin yan. 3 oras, naglalakad yung mga elementary student. Aba, nakatsinelas, lumalangoy pa sa ilog. Wala pong ibinibigay na pondo para po magkaroon ng daan sa amin. Walang dadaanan ng mga bata. Napakawalang hiyayang mga tao na yan. Ako po, Diyos ko. Natitiis ninyo ang inyong mga kababayan. Kayo, ilan ang mansion ni Napoles na ito? Ilan ang bahay? Ito ang damdamin ng tao. Pati kami nagpupuyos. Mga magulang dahil sa wala kaming nakitang kaginhawaan sa mga Pilipino. Sanhin ninyo. Ilang buwan hinahanap, ilang araw. Hindi raw matagpuan. Ang daming bahay hindi matagpuan. Mga kapatid, saan naroon yung Napoles na yan? Nagtatago sa kanyang bilyon-bilyon na salapi. Ikaw man ang pulis, huhulihin mo si Nopales. O nandiyan ba si Nopales? Narito po. Hinuhuli po namin kayo. Malversation ng public fund. Mga magulang at mga kapatid. Sasabihin ni Napoles, kaya mo ba ang 1 milyon ubusin? O 2 milyon? Wala ka na. Money is speak. Sa makatwid, mga magulang at mga kapatid, nabanggit lamang namin yan. Nagpupuyos ang aming damdamin sa sama ng mga namamahala sa Pilipinas. Mga kapatid at mga magulang. Ano ang katunayan na ang Diyos ay hindi nasisilaw sa abuloy? Sipin mo nga si Nopales, tumatanggap pala yung arsobispong Katoliko. Katoliko na naman niya. Nalangin pa nga. At para wag na siyang pumunta sa Baklaran, yung Kristo dadalhin sa bahay niya. Nako po, Panginoon kong Diyos. Ay, nako. Ano ang katunayan? Hindi kailangan ng Diyos ang salapi. Ano ang katunayan hindi nasusuhulan ng Diyos? At ang Diyos, pantay-pantay, kahit napulubi ka, kahit wala kang iabuloy, kahit wala kang wikang pamamaraan para pakitang taong maglingkod ka sa Diyos, ikaw ay tatanggapin at pakikinggan ng Diyos. Anong katunayan? Na talagang hindi kailangan ng Diyos yung abuloy ninyo, mga kapatid at mga magulang. 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa. Ang wika ni Apostol Pablo,
ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Nakuha ninyo? Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Halimbawa, isang kapatid, walang trabaho, ano ibibigay? Ano ibibigay ng kapatid? Sumamba siya, nakinig siya. Mga kapatid at mga magulang, ang ibig bang sabihin hindi siya tinanggap ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang inyong abuloy, ang inyong salapi. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ako man, kung wala akong ibibigay, ano ibibigay ko? Pero yung aking pakikinig, yung aking pagsunod, na katulad ng sinasabi sa unang Korinto 15:1-2, ipinatatalastas ko sa inyo ang ebanghelyo na sa inyo'y aming ipinangangaral. Ligtas kayo kung inyong sinusunod, maliban na kung kayo sumasampalataya ng walang kabuluhan. Isa lang ang magliligtas sa atin, mga kapatid. Alin? Yung mabuti. Ano ang mabuti? Yung ebanghelyo, yung salita ng Diyos. Hindi kayo maililigtas ng tao. Hindi namin kayo maililigtas ni kapatid na Prospero. Ang magliligtas sa inyo yung napapakinggan ninyo sa amin. Pulubi ka man, mahirap ka man. Hindi kailangan ng Diyos ang salapi ni Diyos. Dadapot magbigay kayo ayon sa ipinasya ng inyong puso. Hindi mabigat sa kalooban. Hindi dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Magbibigay ka nga ng ikapo. Sinisisi ka naman ng puso mo. Nako, yung aking sweldo, ang laki ng naibigay ko sa iglesia. Pero dapat sana gagamitin sa matrikula ng aking mga anak. Hindi rin tatanggapin ng Diyos ang abuloy mo. Ayaw ng Diyos ng ganyan. Mga kapatid at iginagalang na mga tagapakinig. Hindi mahalaga. Kung wala ka ibibigay, huwag kang magbigay. Kung may ibibigay ka, magbigay ka ng kusang loob. Mga kapatid, at ibig kong malaman ninyo, ang Diyos na ipinakikilala namin, ang Diyos na may-ari ng lahat ng mga bagay. Kaya hindi kami nanghihingi ng limos. Kamukha ng mga Katoliko. Pumunta ka sa mga mga palengke. May daladalang mga santo, santito, pinanghihingi ng abuloy. Yung mga protestante, lalo na. Para daw sa church, para sa church. Bakit? Ang Diyos ba'y pulube? Sino ba ang Diyos na itinuturo mong bigyan namin ng abuloy? Mga magulang at mga kapatid, bakit pinanghihingi ninyo ng limos ang Diyos? At saka kung manghihingi kayo, bakit kita aabuluyan? Ang pananampalataya mo, ikaw pala'y Trinity. Tatlo pala ang Diyos sa iyo, ako ang Diyos ko isa. Bakit kita aabuluyan? Di tutulungan ko pa si Satanas para dumami kayong lalo, marami kayong lokohin. Okay, magagalit sa akin, no? Totoo yan, mga kapatid at mga magulang. Kaya nga, dito sa ating paksa, sa nakakaalam ng mabuti at ito ay hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. At sa ating ngang mga magkakapatid, nalalaman nating mabuti ang pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi mo ginagawa, kasalanan niya. Si kapatid na Prospero, nang dumating dito sa Amerika, matanda na. Maraming panahon, hindi siya nakapaglilingkod. Siguro, akala ni kapatid na Prospero, retired na siya. Sa nakakaalam ng mabuti, alam ni kapatid na Prospero, mabuti ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ang paggawa ng mabuti at ang pamamahayag, pangangaral. Huwag ninyong kalilimutan, kapatid na Prospero. Pagkatapos sinabi ko, kapatid na Prospero, magsasalita ka. Di ang tagal ng panahon, magmula noon hanggang ngayon, nakapagsasalita si kapatid na Prospero. Bakit? Pag hindi siya nangaral, kasalanan sa iyo, kapatid na Prospero. Pinatungan ka ng kamay ng mga matatanda sa iglesia. Inihalal ka na isang presbitero, matanda sa loob ng iglesia. At sa pagiging ministro, wala pong retirement. Ang makapagpapatigil sa akin at sa iyo, ang tayo ay mamatay kamukha ng kamatayan nino ni Moses.
at ng kamatayan ng ibang mga propeta at ng mga apostol. Kasalanan ko kung hindi ako mangangaral ng Ebanghelyo. Ito ay tinawag sa akin ng Diyos. Meron din akong buhay na sarili. Ibig ko rin pahinga. Ibig ko rin wag akong maistorbo. Ibig ko yung sarili ko na lang. Pero bakit hindi ako makatulog kapag hindi ko nagagawa ang mga aralin na ibig ng Panginoon na ituro sa inyo? Magkakasala ako. Kaya ito po, sana matutuhan ninyo sa paggawa ng mabuti at sa pamamahayag o pangangaral ng Ebanghelyo. Huwag nating kalilimutan sa makatwid, mga kapatid at mga magulang, kung tayo naman po hindi nakakalimot, tumutulong tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi namin sinasabi ito para magpadala kayo ng abuloy. Hindi naman, unang-una, huwag ninyong isipin na kailangan namin ang materyang salapi ninyo. Hindi. Unang-una, lagi kong sinasabi sa mga kapatid, lalo na sa tumatanggap ng mga CD-ROM, para matupad ang sinasabi ng banal na kasulatan. Paano mo pamamahalaan ng ibang tao kung yung pamilya mo hindi mo kasama sa paglilingkod sa Diyos? Salamat sa Diyos. Yan po ang pasimula. Unahin natin ang pamilya natin. At sinasabi ko sa lahat, kapag ang isang bahay sa Pilipinas, ang bawat isang pamilya matibay sa paglilingkod sa Diyos, ang buong Pilipinas uunlad na muli. Mawawala na ang mga demonyo. Bakit? Ang lahat na ng tao na nasa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang lahat ng bahay sa Pilipinas, kung nasa Iglesia ng Diyos, wala ng korupsyon. Bakit? Matatakot na, sapagkat pag hindi nila sinunod ang mabuti na nalalaman nila, ito ay kasalanan sa kanila. Kaya ito ang sulat ni Apostol Santiago. At kung tayo naman ay tumutulong, ano ang gagawin sa atin ng Diyos? 9:8, 2 Korinto. At maaaring gawin ng Diyos ng lahat ng biyaya, magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong lalong buong kaya sa lahat, magsisagana sa bawat mabuting gawa. Gaya ng nasusulat, siyang nagsasabog, siyang nagbibigay sa mga dukha, yung mga walang pananampalataya, yan ang mga pulubi sa Diyos. Ang kanilang katwiran, mananatili magpakailanman, at magbibigay ng binhi sa naghahasik, at ng tinapay na pinakapagkain, at yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng mga pagpapasalamat sa Diyos. At sa Pilipos 4:3, ano ang tiyak na gagawin sa atin ng Diyos na hindi nakakalimot ng pangangaral ng Ebanghelyo, ng pamamahagi? Mga kapatid, makinig kayo. Kayong mga tumatanggap ng CD-ROM, hindi naman namin kailangan na tumulad kayo sa amin ni kapatid na Prospero, na tumayo kayo sa kalye, pumunta kayo sa bahay-bahay at ipangaral ninyo ang Ebanghelyo. Hindi. Yung CD-ROM, ipamahagi ninyo. Una na nga, sa asawa, sa anak, sa manugang, sa apo, sa kamag-anak. Pag napakinggan ninyo, ipahiram ninyo. At kayo naman na may mga computer, isang bagay ang hinihiling namin o hinihiling ng Panginoon sa inyo. Share it to others. May nakalagay naman doon sa Facebook share. Pindutin niyo yung share, ilagay niyo yung pangalan ng kamag-anak ninyo, asawa ninyo, anak ninyo, kapatid ninyo, nasa iba't ibang dako ng sanglibutan, i-share ninyo para sila man makarinig ng Ebanghelyo. At sa ganitong paraan, ano ang tinitiyak sa atin ng Diyos? Huling-huling talata 4:3. Oo, ipinamamani ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ng mga babaeng ito, sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, ang kanilang pangalan nangasulat sa aklat ng buhay. Tiyak na tiyak. Pagka isinir ninyo ang mga sermon natin, ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ang pangalan ninyo nakasulat sa aklat ng buhay, sa ikalawang pagparito, hindi kalilimutan
magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito nawa ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Muli tayong maghahandog sa Diyos na isang may klit, may espiritu ng awitin. Nomino sa isa ating imnaryo, unang estropa at koro. Pangungunahan tayo sa panalangin ni kapatid na Glenda. Naghahandog ng nabuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo mga kapatid. Paglilingkod ako kay Kristo Jesus, susunod sa Kanyang utos, pagkat ang buhay ko'y Kanyang kaloob. Ibigin kong lubos, O Jesus, na aming buhay. Ba't harap tagang akay, ako'y iyong alalayan, upang hindi maligaw. Panginoon po namin Diyos, Panginoon namin Diyos. Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw ang aming nag-iisang Diyos na aming sinasamba, pinupuri, nilulwalhati sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po namin Diyos, narito po kaming mga magkakapatid. Muli po kaming nagkasama-sama. Nag-alay po kami ng mga awiting nagmumula sa aming mga puso at nakinig po ng iyong mga banal na aral. Amen. Panginoon po namin Diyos, bus po kami nagpapasalamat sa lahat-lahat ng iyong mga kabutihan. Salamat po Panginoon at binigyan mo po ng sa buong isang linggong binigay mo pong kapayapaan sa bawat isa sa amin. Siya nga po. Salamat po Panginoon sa buhat kalakasang ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon sa mga pinananatili mo po kami sa pananampalataya na minsan mo pong ibinigay sa bawat isa sa amin. Amen. Salamat po Panginoon sa mga banal na aral mo na narinig namin po namin ngayong umaga. Nawa po Panginoon, kalakaran namin ito habang binubuhay mo po kami dito sa magulong sanlibutan. Amen. Salamat po Panginoon sa mga pagpapalang ibinibigay mo po sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Siya nga po. Panginoon, kung kami po'y nagkukulang sa iyo, may mga tao lamang po rin na nagkakasala. Kung minsan po kami, Panginoon, ay nakakaisip, nakakapagsalita at nakakagawa ng hindi kasangayon sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, patatawarin mo po ang bawat isa sa amin. Amen. Pakalinisin mo po kami at nawa po, Panginoon, lagi mo po kaming pangungunahan. Siya nga po. Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo ngayong umaga. Nawa po, Panginoon, ilalayo mo po kami sa mabibigat na karamdaman sa masasamang tao, sa masasamang espiritu at sa kamay po ng hustisya. Siya nga po. Nadalahin ko po rin sa Panginoon ng 2 taong kinasangkapan mo po ngayong umaga. Dagdagan mo po ang kanilang buhay at kalakasan. Amen. At nawa po, Panginoon, ang iyong mga banal na aral ay may pahayag, lalo-lalo na po doon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Amen. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon. Dagdagan mo po ang tibay ng aming pananampalataya. Siya nga po. Makapagtiis po kami dito at sundin namin ang utos mo hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Amen. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, na nawa po'y dumami ang mga taong nakikinig ng iyong mga katotohanan at lubos nila itong maunawaan at nang makasama namin sila dito, pupurit lulwalhati sa iyong dakilang pangalan. Amen. Ngayon ko po rin sa iyo, Panginoon, na patuloy mo pong bibigyan ng kapayapaan ang loob at labas ng aming mga tahanan. Nawa po, Panginoon, kakasangkapan ka po minsan ng mga taong tutulong sa amin. Siya nga po. Dalangin ko po rin sa iyo, Panginoon,
Nanawa po, Panginoon, kung paano mo po kami dinala dito ng maayos, ganun mo po rin kami iuwi sa aming mga tahanan. At itulad mo po, Panginoon, na muli kaming makarating dito ng maayos sa susunod naming pananambahan. Amen. Bilangin ko po rin sa iyo, Panginoon, nanawa po idagdagan mo po ang kababaan ng kalooban ng bawat isa sa amin. At nang makapag-ipon po kami dito ng mga gawang kabanalan, na sa ganun po kami makasama mo po sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Nawa po, Panginoon, tulad mo pong ang mga dalangin na ito, Panginoon, patatagusin mo po sa iba't ibang dako ng aming mga kapatiran, aming mga mahal sa buhay. Nawa po, Panginoon, lagi mo po silang iingatan, gagabayan, at inyo po silang pagpapalain. Amen. Nawa po, Panginoon, ang mga samot dalangin na ito, Panginoon, ay makarating nawa sa iyong kaitaasan. Siya nga po. Ang lahat ng ito, Panginoon, dinadalangin po namin sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, Diyos at dakila namin tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang gumawa. Nagtiis ng hirap, kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mo. Buhay at lakas, dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga aral na ibigay niyo po, Panginoon, sa mga aral na ito sa bawat sa amin. At sa lahat po, Panginoon, niyo mapagpala sa bawat sa amin. Amen. Kaya po, Panginoon, muli sa umaga ito, tanggapin niyo po sa inyo pong harapan ang mga salaping amin na pagkayanan. Sana po, Panginoon, ang mga salaping ito maging magamit po na ipambalang kapangasawaan. At sana po, Panginoon, sana po mga salaping ito maging kasangkapan sa pagkasig po niyo maaral sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Panginoon po namin Diyos, amin lang po sinasama, Panginoon, sa inyo, Ama. Sana'y huwag na kami pagsasawaan. At sa mga susunod na mga buhay, muli po kami makita naglilingkod pa po, walang bahid doon sa inyong mga kapintasan. Amen. Panginoon po namin Diyos, amin din po sinasama, Panginoon, sa iyo, ang mga lalaking talaga niyo po, Panginoon, sa amin upang maghatid sa amin po mga banal na mga aral. Siya nga, Nawa, Panginoon, bibigyan niyo po sila, Panginoon, ng mga katalinuhan na mula pa po sa iyong banal na kaitaasan. siya nga po. Panginoon, muli, Panginoon, sa bagay ito magkahiwalay kami mga magkapatid. Iba po, Panginoon, sa amin tutungo sa kanilang mga tahanan, iba tutungo sa kanilang pagkahanabuhayan. Loobin niyo po marating namin na ay mga patutunguhan, ligtas lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon po namin Diyos, marami kaming mga kaya naman, tarapat kaming maasa na mga ito'y dadagdag po sa amin. Kaya po lahat ng mga bagay, magalang po namin hiling sa dakilang pangalan ng Diyos, sa aming dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Pagkasangkapan ng Diyos sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin,
Tanggapin po nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagpapalakas at pagpapagaling ang ating mga lupang pangangatawan. Higit na nga kay kapatid na Ate Auring Domingo Kayagi at kay kapatid na Gloria Lucerna at sa lahat ng ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, sa gagawin nating paglalakbay pa uwi sa ating mga tahanan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga tahanan, sa lahat ng ating mga kaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Ako kay Jesus ang hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang sa ating bulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi hiwalay ang kamay ni Jesus.